Kaya talaga ako nagmamadali dun sa nakaraan kong video kasi nga gagawa pa ako ng susunod na video yung mga ayaw ko naman sa Montero Sport. Yan, unahin na natin ito. Nakaayaw ko at pinakadelikado, bakit may cup holder dito? Okay naman yung parking brake na nandito, pero bakit may cup holder dito? Yan kasi yung isang rason kung bakit madaling masira itong parking brake natin. Maglalagay ka ng cup dyan, magpepreno ka, magyuyugyug yung biyahe, tapos possible mabasa ito. Kaya hindi ko yan gusto. Ang susunod pa is sobrang daming piano block. Piano block overall, napakadaming piano block na napakagasgasin. Pero meron naman tayong solusyon dyan. May mga nabibiling garnish dito sa loob na carbon. In time siguro, pagka sobrang dami na talagang scratches nito, baka bumili ako nung ganong klase na pangtakip dito sa mga piano block na to. Hindi rin siya ganon kamahal, parang nasa 1,300 lang lahat na yan, malalagyan mo. Ang susunod ko naman na ayaw, bakit kulay pula yung ilaw? Same lang naman yung expense kung ginawa nila yan kulay puti o kaya light blue, di ba? Pangit talaga nung pula, lakas mga peke, at higit sa lahat pagkagabi pinaandar ko halimbawa yung ilaw. Bam, lahat yan kulay pula. Meron pa yan dito, ewan ko bakit hindi ganong kita, pero kulay pula yan. Magko-color red yan lahat, so umiilaw ka ng kulay pula pagkagabi. Iyan ang isang ayaw ko. Parang nachichipan ako dun sa kulay pula, parang ang luma nung dating. Wherein alam ko merong version ng Montero na kulay puti yung ilaw, ba't pa nila binago? 'Di ba? So ibig sabihin, choice nila yan. Hindi naman yun dagdag gastos kung ginawang white yan, 'di ba? Ang susunod nating ayaw is yung high beam niya. O tika, papaandarin natin yung ilaw ha. O yan, nakaandar na yung ilaw natin sa gabi, 'di ba? Tapos magpa-placer ka, pitik lang. Pag gusto mo mag high beam, kita nyo? Ganon yung high beam nya, ganon din siya mag off. O ulitin ko, tignan nyo yung dalawang ilaw na lalabas ha. O nakabitaw na ako, nakailaw yung high beam. Ganon yung switch ng high beam nya, instead na isa pang ikot ulit dito or tinutulak dito pag Toyota, 'di ba? 'Di ba? So parang para sa akin, pagka nagpa-placer ka kasi, possible mo tong mapindot ng doble tapos makalimutan mong naka high beam, lalo kung nakafocus ka sa kalsada, and kawawa naman yung mga kasalubong mo. Ang isa ko pang ayaw, walang cup holder. Sa bagay, parang si Toyota na lang halos yung gumagawa nun. Sana itong cup holder na to dito na lang nila nilagay. Napakagandang posisyon kasi ng cup holder dito kasi halimbawa malamig yung drinks mo, pwede mong masustain yung lamig ng drinks kung nandito yung cup holder, 'di ba? 'Di ba? Sana ginawa nila ng paraan. Pwede mo naman tong i-off kung sakaling gusto mong magstay na mainit yung iniinom mo, 'di ba? Tulad niyan, naka-off yan, wala akong nafi-feel na hangin. Meron konting-konti, pero para sa akin naka-off yan. 'Di ba? Sayang naman. Maganda sana 'yon. Tapos maiiwasan pa natin na ma-damage yung parking brake natin kung nandun sana itong cup holder na to. 'Di ba? Sana tray na lang 'yung nilagay diyan, lagayan ng barya or whatever, 'di ba? Kaysa ginawa nilang mag-make cup holder dito tapos possible na matapunan to, 'di ba? Kasi hindi naman lahat ng magandang cup na binibili natin Starbucks napakatibay nung quality ng baso. There are chances talaga na may mag-spill diyan, kape, juice, tubig or whatever, na magko-cause na baka masira ito. Isa pa nating ayaw is halimbawa naka-drive tayo, ewan ko lang kung maririnig ninyo ha. Pag naka-drive mode tayo tapos dumiretso tayo ng parking, narinig nyo ba? Nag-a-unlock yung pinto. Diba? Sana naririnig na nag-a-unlock yung pinto. Pero para sa akin kasi pagka traffic lagi kasi ako nagpa-park pagka halimbawa 100 seconds pa, 'di ba? Uso na ngayon yung may mga timer na stoplight, 'di ba? Pagka ganun kasi minsan pina-parking ko and parang feeling ko unsafe ako pagka nag-a-unlock yung pinto. Yung mga nanlilimos, pwede nilang buksan. Yung mga nagbebenta ng basahan, yung mga masasamang loob, wag naman sana. Pwede nilang buksan yung unit mo at ewan ko, manggulo.
'Di ba? Hindi okay para sa akin. Mas maganda sana naka-maintain lang yan na naka-lock palagi. Tsaka abala din halimbawa may passenger ka natutulog, nagpapahinga, tapos maya't maya nila maririnig na nag-a-unlock yung pinto. Alangan naman lagi lang tayong magbe-brake lang, 'di ba? Magpepreno lang. At balita ko rin, hindi din naman daw safe na ilagay sa neutral pagka waiting ka. So mas maganda talaga nagpa-parking tayo palagi kapag halimbawang nasa stoplight tayo or katulad ngayon na hindi ako umaandar pero nasa kalsada ako. So yun lang, hanggang doon na lang muna yung mga bagay na ayaw natin sa Montero Sport. Gagawa pa ako ng iba pa, marami pa doon sa likod. Pero nag-end up pa rin ako kahit na marami tayong napapansin na hindi okay. Montero Sport pa rin yung pinakamaganda para sa atin dun sa top 5 na mga SUV dito sa Pilipinas. So yun lang, peace!